isang live national telecast sa lahat ng TV network, dinipensahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang DAP o ang Disbursement Acceleration Program at maging ang President's Social Fund na tinatawag ng ilan na pork barrel ng Pangulo. May mga patama rin ang Pangulo sa mga bumabatiko sa kanyang administrasyon. Tila inililihis lang daw ang usapin hinggil sa tunay na issue ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Live mula sa Malacanang, may report si Lay Alves. Lay? Jessica, muling binuweltahan ni Pangulong Aquino ang kanyang mga kritiko na anya'y pinalalabo at nililito ang publiko tungkol sa usapin ng pork barrel at dinadamay pa anya ang Disbursement Acceleration Program o DAP ng kanyang administrasyon. Ayon sa Malacanang, ito ang unang pagkakataong humingi ng airtime ang Pangulo mula sa media networks para direktang iparating ang kanyang mensahe sa taong bayan. Lumitaw ang ilang mga paksang naging sentro ng pampublikong diskurso. Kabi-kabilang tinig ang narinig natin. At baka po mayroon na sa ating nahihilo sa usaping pork barrel at DAP. Humingi po ako ngayon ng kaunting oras upang liwanagin ang mga isyong ito. Nakikita na po siguro ninyo ang nangyayari ngayong mga yan. Sa isang panig, kayo at ang gobyernong binigyan ninyo ng mandato para sa pagbabago na 3 taon at 5 buwan nang gumagawa ng reforma, naghahabol sa korap at kumakalinga sa mahirap. Sa kabila naman ay ang mga tiwaling opisan na di umano'y sangkot sa pork barrel scam. Baka po may nakakalimot sa atin. Pagnanakaw ang tunay na ugat ng isyong ito. Sa sobrang hirap nga pong ipaliwanag, tila sinunod na lamang nila ang payo ng isang matandang politiko sa kanilang kampo. Kung hindi mo kayang ipaliwanag, palabuin mo na ng lahat. Kung hindi mo kayang bumango, pabahuin mo na lang lahat. Kung hindi mo kayang gumawa po, papangitin mo na lang ang lahat. Narinig naman ninyo ang hirit nila. Pare-pareho lang naman daw kaming lahat. Ang tugon ko po dyan, hindi tayo pareho. Hindi kami nagnakaw at hindi kami magnanakaw. Ilawin na rin po natin, hindi pork barrel ang Disbursement Acceleration Program. Sa kabuuang DAP releases noong 2011 at 2012, 9% po nito ang ginugol sa mga proyektong iminungkahin ng mga mambabatas. Hindi rin po pagnanakaw ang DAP. Malaki rin ang naitulong ng DAP sa nangyayaring pag-aarangkada ng ating ekonomiya. Sabi pa nga ng World Bank, nag-ambag ang DAP ng 1.3 percentage points sa ating GDP growth noong ika-4 na quarter ng 2011. Ikumpara po natin, hindi ba't nung sila ang nasa poder? Sick man of Asia ang tawag sa atin. Ngayon, mamili na kayo sa mga bagong bansag sa atin ng mundo. Asia's fastest growing economy, rising tiger, brightest spark. Isama pa dyan ang nakuha nating investment grade status mula sa 3 pinakatanyag na credit ratings agency. Ulitin ko po, pagnanakaw ang issue dito. Hindi ako nagnakaw, pero ang mga di umano'y nagnakaw ay siyang nagpapasimuno ng kalituhan. Gustong kalag ka rin pababa ang lahat ng ating pinaghirapang maabot dito sa tuwid na daan. Tayo ang ninakawan, tayo ang niloko, tapos tayo pa ngayon ang pinagpapaliwanag. Tayo ang patuloy na naghahanap ng katotohanan. Tayo ang nagbawas sa mga mekanismong maaaring gamitin para abusuhin ang kapangyarihan. Tapos tayo pa ngayon ang pinaparatangang pork barrel king. Ito po ang masasabi ko sa kanila. Kung sa tingin ninyo, titigil ako sa pag-usig, kung sa tingin ninyo, maililihis ninyo ang atensyon ng publiko, kung sa tingin ninyo, makakatakas kayo sa pagnanakaw, nagkakamali kayo ng tansya sa akin at sa taong bayang Pilipino. Mga boss, marami na tayong pinagdaan ng laban. Nagpapasalamat ako dahil gaano mang kasahol ang mga paninira at pagsasabotahe. Hindi kayo bumitiw, hindi kayo sumuko, at pinatunayan nating walang maapi kung walang magpapaapi. Ngayon, ang mga tila nagsamantala sa atin ang gustong idiskaril ang kurso natin tungo sa ating mga pangarap. Hindi ako naniniwalang papayag kayo dito at habang nandiyan kayo, patuloy akong maninindigan. Jessica, itong presidential address ay kasundod ng kalalabas lamang na Pulse Asia survey na nagpapakitang 48% ng mga Pilipino ang nagsabing kabilang ang paglaban sa graft and corruption sa urgent national concerns. Ayon pa sa survey, sa gitna ng kontrobersya sa pork barrel,
ay bumaba ang appreciation ng mga Pilipino sa anti-corruption initiatives ng Administrasyong Aquino. Jessica. Le, ano ang inside story na nasasagap nyo mula sa Malacanang? Bakit parang biglaan, although na-report ito sa isa sa mga newspaper, no? Na I suppose kagabi pa dahil ang mga dyaryo ang printing kinabukasan, di ba? Tapos kaninang umaga lang, I understand, na abisuhan ang mga TV network. Saan nang galing itong pasya na ito ng Pangulo na mag-broadcast on national television at humingi pa ng airtime, prime time at that, sa mga TV networks? Yes. So Jessica, pagkatapos nung presidential address ni Pangulong Aquino kanina ay tinanong natin si Secretary Herminio Coloma kung bakit nga humingi ng airtime itong si Pangulong Aquino. At sinabi niya na nais lamang daw ng Pangulo to directly address the nation in an important issue gaya nga nitong pork barrel at DAP. Okay, kasi medyo unprecedented ito dahil may ilan na ring major na mga kalamidad na pinagdaanan ng ating bansa, may mga malalaking problema, pero ngayon lang siya humingi ng airtime sa mga network at prime time pa ginawa ang anunsyo. So alam mo, because of the nature of the announcement itself, kahit na ilang linggo nang pinag-uusapan ng DAP, no? Pero ngayon, biglang may ganitong announcement. So, because of this, I understand, merong mga speculations ngayon kung saan nang galing ito. Jessica, itong presidential address nga, bagamat sinasabi ng Malacanang at kanina ni Secretary Coloma na hindi naman masyadong concerned ang Pangulo dun sa mga approval rating sa kanya, sinasabi naman nila na sensitibo pa rin sila sa public sentiments tungkol nga, lalo na tungkol sa katiwalian kasi nga ito yung naging sentro nung kanyang plataforma at pinaniniwalaan nila na kaya nanalo nga si Pangulong Aquino at isa nga doon sa mga isinusulong ng kanyang administrasyon ay ang kanyang anti-corruption efforts. Kaya naniniwala tayo na maaari din na may epekto rin sa Pangulo itong nakikita niyang public sentiments about the anti-corruption initiatives of the government. Okay, isa sa mga haka-haka, speculation, does it have anything to do with the pending resolution from the Supreme Court on the issue about DAP and the pork barrel? May ganyan ba kayo nasasagap? Kahapon, Jessica, may sa press briefing ni Secretary Coloma, sinabi lang nila na inaasahan nila yung napipintong desisyon ng Supreme Court on the pork barrel will provide clarity on the issue. At in the same press conference, sinabi nga nila na naniniwala sila na hindi lang naman people's initiatives yung paraan para maalis o mabuwag itong pork barrel system. At sinasabi nila na ang legislatura naman ay may mga initiatives din to address the problem. At on its own, ang Malacanang handa rin naman daw na mag-adopt ng measures para mareforma itong pork barrel system. Okay, Jessica. maraming salamat sa iyo, Lay Alvis.